Magandang araw at magandang buhay, lalong na sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Ako po pala si Ruel Mendoza Tanyo at sa araw po na ito ay may dala-dala akong magandang balita. Opo, ako po ang tao sa likod po ng mga voiceovers patungkol po sa payout. At sa araw po na ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa i-address natin ang katanungan and also sa crediting schedule ng payout sa ating mga senior citizens kung may pagbabago ba. At meron tayong mga katanungan na dapat sagutin po sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners. At inaanyahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang payout ng ating mga senior citizens, benefits ng ating mga senior citizens at mga balita para sa ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. And by the way, araw-araw po ako nag-upload ng mga vlogs related po sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Nang sa gayon, mayroon silang mga updates kung ano yung ganap at ano yung mga balita na dapat nilang malalaman. At kung nais mo na maging updated ka sa mga balita na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. Because kapag nag-upload ako, automatic mag-update sa'yo. At sa katanungan po ng ating kababayan, patungkol po sa, sabi nila, tatanong sila, Sir, nangyari na po ang pension increase na, sa ngayon na taon, September. So kapag itong mangyayari ba na October, babalik po ba kami sa dati naming pensyon? Ang sagot po, mula September, October, November, December hanggang August 2026, kung ano yung tinatanggap nyo na payout sa SSS, ay yun po lamang po ang inyong matatanggap. At kasi pagkadating po sa September 2026, madadagdagan naman po yan ng another pension increase. Opo. So, huwag kayong ma-worry dahil lahat po ng inyong tinatanggap ay hindi na po siya mababalik. Kung hindi, madagdagan pa siya ng another increase po ng inyong pension. Ayan, that's really a good thing. So, huwag po kayong mag-alala dahil yun po ang dapat ninyong makuha ang pension increase na nangyari. Ang pangalawa, Sir, kailan po ba mangyayari ang second tranche 1K pension increase? I know guys na misinterpret niyo ako minsan. Kasi yung isang vlogger dito na kinukuha yung mga vlogs ko, siya ay gumagamit ng mga thumbnail which is minimislead niya ang mga tao, lalo na ang mga pensioners. Nagpapasalamat pa ang ating mga pensioners dahil salamat dito dahil meron ng second tranche. And the real thing is, wala pong katotohanan po ang second tranche po. Hindi pa siya maibigay as I had already tell everybody na hindi po siya magaganap ang increase this year dahil pinag-iistudyuhan pa, pinabigyan pa ng oras at pinaghanapan po ng pondo. Kaya hindi natin siya maagad-agad na ma-implement. Kaya nga, nagpapasalamat nga ako na ang SSS is my 3-year pension increase na plano, which is makakatulong na din na hindi na mananatiling nasa baba ang ating mga pension. Kung hindi, madagdagan na siya. Oo. And I hope na mas clear po sa atin iyon. And ngayon po, pag-uusapan natin ang pension crediting ng ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Yan. So, nandito po sa aking kamay ang aking ikalawang cellphone kung saan titingnan natin ang schedule, no? Yan. So, sa buwan ng Oktubre, so by the way, ang every month po is 2 beses mangyayari po ang crediting schedule. May tinatawag tayong first batch at saka second batch. So, according sa ang tawag dito sa circular number 2020-024, meron po ang tawag dito, that is a memorandum po sa mga
pensioners ni SSS na kung ikaw ay may date of contingency na 1st hanggang 15th day of the month is ikaw po ay belong sa ang tawag dito, first batch. Or kailan po ba makukuha namin ang aming pensyon? Makukuha po ninyo ang inyong pensyon sa unang araw mismo ng buwan. For example, October 1, dyan po na araw. And sa second batch naman, kung ikaw ay may date of contingency na 16th to 31st of the month, ang iyo pong pensyon ay makukuha po sa 16th day sa buwan. But meron po yung exemptions. Kasi kapag ang tawag dito, ang date kung saan makikredit ang pension is na punta siya sa Sunday, Saturday at holiday, kinakailangan po makuha ng mga SSS pensioners sa last working days. Oo. For example, ang unang araw is Sunday. Mapupunta po siya sa last working days. Example, 31st ng buwan or 30. So yan po, ma-advance po in a short way of saying that. So ma-advance po siya. So kung mapunta po siya sa araw na iyon, exempted po, i-advance po yan. And let us check po the October schedule sa ating mga minamahal na pensioners na payout. By the way, kung ikaw ay baguhang pensioners, huwag mong i-skip ito. Pero kung ikaw naman ay medyo matagal na sa SSS at you're having a full knowledge of this, so you can skip this video. Pero sa mga baguhan, I'm encouraging you to really watch this. So, sir, how about sa 16? So, sa second batch naman po, ang inyo pong pension is mabibigay sa araw po na iyon. That is Thursday. So, sir, bakit po maraming mga, ang tawag dito, maraming mga delays? Kasi sabi mo, may nagtatanong sa akin, sir, sabi mo sa araw na ito mabibigay. Sabi mo dito ang crediting. Itong araw ang crediting. So, meron pa tayong mga tinatawag na delays. May mga bangko na minsan matagal po sila mag-credit ng pensyon. May mga bangko naman na tama na po sa araw po na iyon mabibigay ang inyo pong pensyon. Hindi po natin matatansya dahil medyo may delays po ang other na banks ko kung saan kayo po na napakredit, no? So hindi ko, yan po ang aking mga masay po. And yun na po ang talagang nature, kung nature na yan ng inyong bangko, yun po, you must really endure it. Pero yung normal talaga na crediting schedule is yun pong sinasabi ko. And I hope that is clear to you. Dahil marami nagtatanong, sir, magkano ba yung matatanggap ko? Nakadepende po sa iyong tatawag dito, pension na tinatanggap mo. Dahil yung mama ko, nagpunta kami sa SSS branch at nag-inquire kami kung magkano yung monthly pension niya. Nagpapatotal kami, ganito, ganyan. So, pumunta kami sa SSS branch mismo sa mga queries na above na sa aking limits. Kasi may mga questions talaga na talagang ang SSS lang ang makapagbigay. So, I am doing also my best to re-inform you guys kung ano yung pwede ko matulong na mga bagay-bagay patungkol po dyan. And yun po, pwede po tayong pumunta doon sa pinakamalapit na SSS branch sa atin at alamin po natin kung ano ba ang magkano ba yung tinatanggapin natin. So, yung iba alam na nila, pero yung first time ay hindi pa po nila alam. At siguro pag retirement pensioners, survivor pensioners, kinakailangan po natin mag-ask or mag-inquire doon. And also, kinakailangan po itong gawin ng ating mga minamahal na SSS pensioners. Kung ikaw man po ay isang lolo at lola na may edad 80 years old and above, kinakailangan po tayo magpaako. So, kung ikaw ay may anong tawag dito, karawan sa buwan ng September, for example, September, October. So, kinakailangan po natin na magpa-akop or annual confirmations of pensioners program.
Bakit kailangan po magpa-akop, sir? Bakit kailangan po namin alamin yan? Ano ba yung kahalagahan po ng akop? May nag-chat sa akin, sabi niya, sir, hindi na ako nakatanggap ng pensyon and I'm 82 years old. And ano ba yung mga rason bakit hindi ako nakatanggap ng SSS, ano tawag dito? SSS na pensyon. Siguro, ito yung nasagot ko sa kanya. Ang SSS ay merong tinatawag na AKOP. So, ang purpose po ng AKOP is to really know the status po ng ating mga minamahal na SSS pensioners. Kung sila ba ay nakatanggap ng pension, or buhay pa, or ano yung mga status ng ating mga tawag dito, ng ating mga pensioners. So, kinakailangan po yan na mag-apply tayo para po hindi maputol. Kasi kapag hindi tayo makapag-akop, ang mangyayari po, mapuputol po ang ating tinatanggap na pensyon. At kailan po ba babalik ang tawag dito, ang pensyon nyo? Once matapos yun na pong ma-comply lahat ng mga requirements para po sa pagpa-akop. And sa mga nagtatanong, sir, sino pa po dapat ang magpapa-akop? Ito po yung ating dapat pakinggan. So, ang magpapa-akop po, ito po ang mga requirements. Una, kung ikaw ay retirement pensioners residing in the Philippines who are 8 years old and above, nag-start noong March 2024, you are required to do the akop. Pangalawa po, retirement pensioners residing abroad. Pangatlo, total disability pensioners. Pang-apat, death or survivor pensioners. At panghuli, dependent children under guardianship. O, kung ikaw naman ay hindi pa 8 years old, wala ka pa problema. Pero, wag ka. Kasi may mga chances na ang isang hindi pa siya 8 years old pero nire-require ni AKOP na magpa-akop. Nire-require ni SSS na magpa-akop. Kaya naman, kung mayroong mga ganyang instances, just do your part para po mapatuloy po ang ating tinatanggap na pensyon sa SSS. And yun nga. So sir, ilang buwan ba babalik ang pensyon? Sabi dito, if a pensioner with suspended pension is finally able to comply with AKOP, kung na-comply mo na, so mababalik po ang iyong payout sa within 2 months. Ito po ay meron po akong pruweba. This is a website of SSS na akin pong kinukuha na ng base. Dahil ayaw ko pong gumagawa po ng mga storya dito, and I don't want to make a story that is irrelevant, and I wanted to give an information that is true and legit. Nang sa gayon po ay hindi po ako mapagsabihan ng kahit ano dyan. So, mabibigay po ang inyo pong payout shall be within 2 months from the date of compliance of the pensioners. All recalled pension from Pensioners Depository Bank, if any, and all accrued pension shall be credited to the pensioner's account. So, lahat po ng mga para sa iyo na pension ay ibibigay po iyon. Wala pong dapat kinukuha ang mga SSS personnel. Lahat po yun ay maibibigay dapat sa iyo. So, I hope na mas clear po sa atin. So, ang punto ng video po natin na ito ay una, kung ang pension po ay babalik ba sa dati kung ikaw ay baguhan pa lang or ikaw ay nakatanggap na nag-increase, hindi na. Pangalawa, may second tranche ba na dagdag pension? Wala. Pangatlo, ma-advance po ba ang payout sa October 2025? Hindi. Lahat po ay nasa working days po. Pang-apat is na-address ko ba yung concern mo? If you have any questions regarding with a lot of things with regards with this, so just ask, no? Huwag po tayo just ask nicely, dahil I will be answering it also as soon as possible if mayroon pa akong oras, no? So my purpose here is to really inform you
about everything that you need to know. So, ako pala si Roel Mendoza Tanyo. Maraming salamat po sa pagpapanood ng aking vlog at patuloy ang pag-subscribe ng ating YouTube channel. Road to 80,000 na tayo and salamat po sa pag-subscribe. Goodbye!